Ayan guys, so update lang tayo regarding our Grass.io points and rewards. Okay, so makikita ninyo patuloy pa rin tayong nag-accumulate ng earnings or points dito sa ating Grass.io Android mobile account. Okay, times 3 kasi yung points and reward system dito and connected pa rin tayo sa ating Wi-Fi network. So, i-demonstrate ko lang kung paano natin i-claim yung mga earnings or points natin based sa mga nakukomplete nating milestones or dami ng unused internet bandwidth na nako-contribute natin dito sa Grass ecosystem. And for additional info, yung Grass IO, this is a project within the Solana blockchain or Solana ecosystem. Okay? So kapag ka-click natin itong rocket icon on the lower right, okay, makikita ninyo dito, currently, as of the date and time ng recording natin, Grass is still earning in the background, okay? Okay, so at the moment, makikita ninyo naka tier 2 bronze yung current status natin. And makukomplete natin itong milestone na to or itong tier na to by completing 11 referrals or sharing internet or sharing unused internet bandwidth equal to 1,900 plus points remaining, okay? So kapag ka natapos natin itong tier 2 na milestone, pupunta na tayo dito sa tier 3 na silver status. Okay? So ito yung current natin. Itong nasa middle ng screen natin. Pero natapos na natin kumpletuhin yung unang milestone for tier 1 iron. Okay? So ang gagawin natin dito, i-claim muna natin yung na-accumulate nating points from tier 1 iron. Okay? So i-claim na natin. Okay, so claim your referrals reward. Okay, you have completed a tier 2 bronze with 608.24 points. Katumbas niyan, 20 points. I-claim natin yung reward. Okay, so claiming. Ayan, so success. You have successfully claimed your rewards. Okay, kapag clinic natin guys itong your networks, yung refresh button dito, makikita nyo real time mabilis mag-accumulate or magdagdag ng points or earnings itong Grass.io as long as continuous yung contribution natin of our unused internet bandwidth dito sa Grass.io ecosystem by Solana. Okay? Ayan. So, kapag ka-click natin yung gift icon dito sa lower right, makikita rin natin dito yung different stages na nakukomplete natin for every milestone. And then, currently, sinasabi dito, nasa Epoch 9 tayo. May na-accumulate na tayo na 628.02 points. Ayan. And kapag ka-click natin yung details, syempre, meron pa ditong more information about our contribution dito sa Grass.io. Okay, in terms of sharing our unused internet bandwidth. Okay. Now, sa previous video kasi natin guys, meron tayong isang viewer or subscriber na nagtanong, okay? Sabi niya, kailan po makukuha yung Grass papunta sa wallet? Shout out na rin and maraming salamat sa comment and question. Gabriel Adrian de la Cruz, okay? 1196. Okay, maraming salamat, shout out rin. Nung nagtanong siya dito guys, hindi ko pa na-uncover or hindi ko pa alam possibly kung paano mai-withdraw or mai-send out sa centralized exchange yung Grass rewards or points, okay? Halimbawa, marami na tayong naipon na points and rewards dito sa continuous sharing natin ng unused internet bandwidth. Paano nga naman natin mapapakinabangan yung mga na-contribute natin sa network nila or sa Grass.io? So, nakapag-research tayo and ito yung nalaman ko guys, okay? Dito sa upper right hand portion, itong icon ng Grass, makikita nyo dito sa taas, verified. And then meron tayong 3 main tabs dito, yung FAQ, about Grass, and yung support, okay? Kapag ka-click natin guys yung support, hintayin mo lang siya mag-load. And ang mangyayari dito, pala-loginin ka niya uli sa Chrome version ng Grass Android mobile app, okay? So, nasa Google Chrome to, automatically ganun yung nangyari. So, ulitin ko guys ha,
i-click ko yung support. So from the Grass mobile app na naka-open, nag-redirect pa siya sa default browser ng mobile phone natin. In my case, Google Chrome yun, Chrome browser. And then, pinapalogin tayo uli. Okay? Dito ko na-uncover yung information na possibly makakatulong sa atin ng malaki para magkaroon tayo ng idea, okay, kung paano natin possibly send out yung mga points natin sa Grass.io in the future. So, ang gagawin ko, okay guys, bago ako mag-login, tip lang pala, kapag unang beses ninyong gagawa ng account dito sa Grass.io, much better kung wag nyo na munang gamitin itong yung automatically sign into Google with your saved email address. Mas okay kung i-enter nyo muna manually dito sa taas yung email address ninyo, and then yung susunod na page, kailangan nyo lang mag-agree sa mga terms and conditions, and then magsisend ng OTP code sa email address ninyo, and then may option kayo, di ba, ipe-paste ninyo yung OTP na na-receive ninyo sa mobile phone ninyo na galing sa Grass Foundation. Okay, magpapakita ko ng sample. Ito yung sa Gmail. Ayan. Ganito yung magiging itsura ng OTP. Okay, makikita niyo diyan sa subject, your one-time password for Grass. Okay? So, for example, gagawa kayo ng unang beses ninyong magsa-sign up or gagawa ng account dito sa Grass. Dito na muna kayo magpunta. Okay? I-explain ko mamaya kung bakit. Stay lang kayo sa video para alam nyo lahat ng information. Pagka nilagay nyo kasi dyan yung email address ninyo, and then nag-continue kayo, magsisend ng OTP sa email, yun yung pinakita ko sa inyo kanina, sa susunod na page, ipipaste mo yung OTP. Okay? Ngayon, bago mo i-click yung next, i-check mo yung option na use password instead. Okay? Kasi sa susunod, kasi palalaginin ka niya, automatically kapag na-enter mo yung OTP, pero walang option doon automatically na mag-input or mag-create ng password, okay? So kaya ko to sinasabi para kapag gagawa kayo ng account, mas maigi kasi na meron kayong kompletong username and password para in the future wala tayong magiging problema kapag magla-login dito sa Grass account or yung app na nasa mobile, and kung kailangan natin mag-interact sa another wallet outside the Grass.io app, okay? Kasi yung una, i-share ko lang guys, yung unang account ko dito, yung dito sa mga previous 2 videos ko, dinilit ko na yung unang account ko doon. So kung ano man yung accumulate kong points and rewards, nilet go ko na yon, gumawa ko ng bago. Okay? Kasi na-realize ko na dito sa part na to, ayan, open ko lang uli guys ayan pagka-click mo yung dito sa taas, itong icon ng Grass, tapos dito sa security settings, ayan, kasi yung unang account ko, trinay ko mag-change password, nilagay ko yung existing password ng email address ko, pero hindi siya gumana, kasi nga yung unang account ko, sinet up ko yon na naka-automatically log in dito sa Google account. So, kapag ganun kasi yung ginawa mo, hindi ka walang option doon mag-create ng password. Okay, so kaya based on my research, based sa experience ko, mas okay kung manually mo na lang tong gagawin dito. Enter mo yung email address mo, i-continue mo, may OTP na marireceive sa nominated email address mo. Pag paste mo ng OTP sa next page, bago mo i-click yung next, merong option doon below to click on use password instead, okay? And then, kapag ka-click mo yung use password instead, hihingian kanya uli ng panibagong OTP. Magsisend uli yung Grass.io ng panibagong OTP para sendan ka ng reset password link, okay? So, doon sa page na yon, manually, pwede ka nang mag-type or mag-enter ng password mo, okay? So, sa ganong paraan, makasigurado ka na yung Grass.io app mo, meron kang username, meron kang password, okay? So, pag nalagpasan mo yon, kagaya nitong sa account ko, dahil meron ka ng
username and password talaga dito sa app na to, pwede mo nang i-click na yung yung Google kapag ka naka-save naman sa phone mo. Okay? Ang sinasabi ko, yung first time setup ninyo dapat dito nyo gawin automatically sa taas na lang. Wag nyo na munang i-set up yung account ninyo gamit directly yung naka-save na Gmail sa account ninyo sa mobile phone ninyo. Okay? So, ang gagawin ko na lang, yung i-check ko yung mga recordings ko kanina and ilalagay ko yung video recording habang ine-explain ko yung mga sinabi ko kanina para magkaroon kayo ng reference, okay? Para may visual kayo kung ano yung nangyayari or yung mga sinasabi ko. Para mas mag-make sense sa inyo, okay? So, for now, dahil na-set up ko na yung account ko, na bagong account na to guys dinelete ko na yung dati, meron na tong existing username and password. Kapag gusto ko nang mag-login and log out uli, instead na magta-type ako ng username and password, pwede na to diretso ngayon. Yan. Yung sa situation ko, okay na yan kasi na-set up ko na yan kanina. Ayan. Ayan, so connected. So makikita ninyo, meron tayong Chrome na version. Meron tayo, ito yung app. Ito yung naka-install sa mobile phone natin, Grass. Ito yung app. Kita nyo yung icon sa baba, 3 lang. Pero pag dito sa Google Chrome, naging 5. So, dito ko na na-uncover kanina sa system navigation na kung saan natin possibly makiklaim yung rewards natin. Pero, wait lang. Marami pa tayong dapat pag-usapan, okay? So, isa-isa lang muna para maayos yung train of thought ko. So, dito, ang dapat nating i-click, halos parehas lang naman to guys. Kung ano yung view na yan, doon sa naka-mirror lang yan dito. Ang difference kasi merong mga naiba dito or may mga nadagdag na icon sa baba. Okay? Ayan. Dito, sa Chrome view nitong grass.io, itong gift icon na nasa yung pangalawang icon, ayan, katabi lang nung rocket icon, merong option to connect wallet. Okay? O sige, i-connect ko yung wallet, i-click natin. Ayan. Makikita nyo dyan, sa situation ko guys, meron na akong Gate Web3 wallet ng Gate.io. Okay? So sa next video natin, i-share ko rin kung paano yun i-set up. Pero most likely, baka yung iba sa inyo merong OKX Web3 wallet, okay din yan. Or, siguro, kung Solana, Phantom na gamitin ninyo. Okay? Kung Bybit, kung may Bybit kayo, Bybit. Depende sa inyo. Pero ako kasi, dahil may Gate.io Web3 wallet na ako, ito yung pipiliin ko. And, ang ginawa ko kasi, isang email address na lang na may same username and password yung ginamit ko dito sa grass.io account ko and yung gate.io Web3 wallet ko para hindi na siya confusing, para aligned lahat. And then, sinulat ko na siya sa journal ko. Okay? Okay na yan. Pero kasi ganito yung mangyayari nung trinay ko yung Gate wallet. Tingnan nyo walang nangyari. Nandun yung option pero hindi pa siya available i-paste. Okay? Pero at least, meron tayong progress. Okay? Kasi nung nakita ko to kanina, kasi kakalabas pa lang naman nitong nung mobile version or Android version ng grass.io. Originally or una sa desktop pa lang. So within roadmap pa naman sila sa timeline nila, kaya most likely work in progress status pa to. Kaya hindi pa siya nalalagyan ng wallet address, okay? So kasi ang mangyayari niyan guys, ito yung gate.io, open natin. Ayan, skip natin to. Ayan, dito sa taas ng gate.io, merong exchange. May dalawa ng view yung gate.io. Merong exchange, pump.fun. Ay nako po. Okay, magkakaroon kasi ng coin to. Mag-research kayo about pump.fun pero hindi ako fan ng mga ganyan. Although itong grass.io, Solana to, di ba? Pero nung binasa and ni-research ko kasi yung project, maganda yung use case niya and favorable sa akin. Okay, and willing to wait naman ako kung ano yung magiging progress ng project na to. Kaya sarili ko to. Ito yung decision ko. Pero kung pump.fun ang pag-uusapan natin, ayoko niyan. Hindi ako fan ng mga ganyan. Kayo nang bahala.
kung ano yung gusto nyong mag-research muna kayo, okay? Wag padalos-dalos, okay? So, going back to our Gate.io, exchange and then switch tayo sa Web3 wallet, ito yung view niyan, okay? So, dito sa Gate.io Web3 wallet, pag click natin itong discover sa baba, and then kapag ka-sinearch natin yung Grass, ito, nasa history ko na pala, pero kapag ka-sinearch nyo siya manually, ayan o, Grass airdrop, continue to Grass. Ayan. Ito kasi yung mga nauna na to na ano eh, nakapag share ng unused internet bandwidth through their desktop computer. Pero gagana pa rin to kapag ka-click natin yung stats. Okay? So dito, may option kasi dito to, ayan. So, makikita natin dito yung wallet address, okay? So, ito yung nasa pang-apat dito sa baba. Okay? So, makikita nyo dyan, copy address. Ayan. So, sa account ko, ito yung, based sa mga time and motion na ginawa ko, I'm expecting na ito yung wallet address ng Gate.io wallet ko for Grass. Okay? So, halimbawa, gusto nating i-copy yan, wallet address copied, pwede natin siya dapat i-paste dito. Okay? Pero wala pa kasing option to connect yung wallet. Hindi pa siya nagpo-push through nung tinatry ko ngayon. Kita nyo naman sa video. And most likely, dapat natin i-confirm yung wallet address sa ating nominated email address. Okay? Kaya doon napapasok yung importance na as much as possible, kung magse-setup kayo ng account ninyo dito, i-align nyo na yung username and password ng Grass.io with your nominated email address. And sa case ko, kung ano yung email address ko na naka-sign up sa Gate.io, yun na rin yung gamit ko para smooth sailing yung mga transaction. If ever darating na yung point na pwede ko nang i-claim yung mga points natin dito, okay? So, and continuous lang naman yung pag-earn niya. Disclaimer statement, okay, for our crypto bayanihan Web3 wallets, the content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Thank you.